Today's video ay gagawa tayo ng mango graham. Ayan na nga, nakaready na lahat. Tayo na lang hinihintay. Kaya halika na, simulan na natin to. Halos lahat yata alam kung paano gawin to. Pero sa mga hindi pa, tara, nood na kayo. Napakadali nga lang po nito. 2 all-purpose cream nga pala yung nilagay ko dito. At pagkatapos maglalagay din tayo ng isang latang kondensada. Isang lata lang para hindi masyadong matamis. Syempre, maglalagay din tayo ng evaporada para hindi naman maging malapot ang ating mixture. At pag nalagay na lahat, halu-haluin lang nating mabuti. Ayan, at okay na to. Naka-ready na nga ang ating mga sangkap. Madali lang at napaka-basic lang ng paggawa nito. I-ready na muna natin ang mga kailangan para kuha-kuha na lang mamaya pag nag-start na tayo. Ito po yung ginawa nating mixture kanina. At meron din po tayong ginayak na mangga. At hindi pwedeng mawala ang graham biscuit natin. Pati na din ang crushed graham. Yun lang naman at pwede na tayo mag-start. Layer by layer nga ang paggawa nito. First layer, lalagay natin yung mga biscuit. Depende po sa inyo kung gaano po kakapal o kanipis yung gagawin ninyo. Punuin lang natin ng biscuit ang unang layer. Pagkatapos ng unang layer, ilagay naman natin ang mixture para second layer. Sa paglalagay po ng ganito, kailangan hindi nyo tipirin para ma-absorb ng biscuit at lumambot siya. Ito po ang ating second layer. Pagkatapos ng gatas, dito naman tayo sa third layer. Ilagay naman natin ang mangga. Hiniwa ko lang naman ito ng pahaba. Pag maglalagay nga rin pala kayo nito, huwag nyo rin titipirin para maging masarap ang resulta. Ay nako B, ang dali lang nito. Kaya mo to. Tapos ng ating third layer, fourth layer naman tayo. Dito naman ilalagay ang crushed graham. Ibubudbud mo lang siya sa buong layer. Kailangan pantay din yung pagbubudbud mo ha. Pagkatapos nga natin dito sa fourth layer, ulitin lang ulit natin yung ginawa natin kanina. Yung first step, second, third, hanggang fourth layer ulit. Iba't ibang version po ang paggawa ng mango graham. May iba't ibang klase po tayo ng paggawa. Di naman kasi talaga pare-pareho lahat. Kaya depende po kung ano po yung mas madali para sa inyo. At sana ako ay nakatulong sa inyo. Dahil alam nyo ba, ang paggawa nito ay di lang personal na kain lamang. Pwede din tong makatulong sa ating pangkabuhayan. Dami na rin kasi ako nakikitang nagbebenta nito online. Pwede na rin pala natin tong pagkakitaan. Kasi naman, ang sarap nito. Mas masarap pa kaysa binibili mong cake sa tindahan. Di na nga lang natin to pag Pasko natitikman. Nagkalat na rin kasi kahit sa online. Kaya ano pang hinihintay mo? Try mo na rin gumawa nito. Para mabusog ka, di lang yung tiyan mo, pati na rin yung bulsa mo. Na pwede mong pagkakitaan pang negosyo. napagod ako doon. Sobrang bilis. Ayan, tapos na ang ating graham. Wow!
Walang nasayang na ingredients, talagang ubos. Pagkatapos ng ating finished product, ilagay na muna natin sa ref para lumamig at maging cake na talaga siya. One eternity later. Alipas ng ilang oras, pwede na natin siyang tikman. Yummy! Malamig at tsak malambot na to. Pero bago natin tikman, hiwa-hiwain na muna natin siya para madali na lang kuhain sa mga gustong kumain. Kaya ano pang hinihintay mo, gumawa ka na rin ito. Kahit pa jowa mo, kayang-kaya to. Salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye!